Kabanata 2, Ang Pagtatalaga. Mayroong isang daan na tila baga matuwid sa isang tao, subalit ang dulo nito ay ang mga daan ng kamatayan. Kawikaan 14 verse 12. Subalit ang masama ay tulad ng masalimuot na dagat. Kapag ito ay hindi mapayapa, na ang kanyang tubig ay naglalabas ng putik at dumi. Wala roong kapayapaan, sabi ng Diyos sa mga masama. Isaiah 57:20-21. At ang buhay sa labas ni Hesukristo ay katulad ng mga inilahad na mga kasulatang nasa itaas. Umalis ako sa aming nayon, dala ang pera, N50. At ang lugar ng tirahan na ibinigay sa akin ni Alice, pagtakas, kalayaan, kasiyahan. At ang lahat ng mga bagay na kasama rito. Subalit makikita mo sa bandang huli na ito, ay napakalayo sa mga inakala ko, sa aking murang puso. Nang ako ay dumating sa Lagos, ito ay napakaganda sa aking paningin. At ito ay kinumpara ko sa langit, anuman ang katulad ng langit. Nakita ko ang lahat ng matatayog at magagandang mga gusali at sa bawat mukha nito. Nababanaag ko ang kaligayahan. Akala ko, ang mga tao ay tila baga napakaabala. Ang bawat isa ay walang pakialaman sa isa't isa. Ako ay handang-handa na at sinabi sa aking sarili, ngayon alam ko na ako ay malaya. Ako ay dumating sa Akintola Road, Victoria Island, at maiging tinanggap ni Alice at ng kanyang mga magulang. Kilala ako ng kanyang mga magulang at ang aking nakaraan dahil parehas na baryo ang aming pinagmulan. Subalit, hindi nila alam ang relasyon namin ng kanilang anak. Ipinakilala ako ni Alice sa kanila bilang lalaki na pinili niyang pakasalan. Subalit matapos ang ilang usapan sa kanya, nagkasundo sa kondisyon na magpapatuloy muna ako sa aking pag-aaral. Tinanggihan ni Alice ang kanilang alok at nakiusap na payagan akong makisama sa kanya sa kanyang sariling silid na inuupahan. Hindi ito matanggap ng kanyang mga magulang, subalit siya ay nagpumilit. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sa loob ng 4 na araw, at dahil sa di maipaliwanag na kadahilanan, sila ay pumayag na ako ay tumirang kasama si Alice. Si Alice ay isang napakagandang babae. Sinabi niya sa akin na siya ay isang empleyado ng Standard Bank at gagawin niya akong mayaman at ibibigay sa akin ang lahat kong pangangailangan sa buhay na ito at sabi niya, basta tumira ka lang at magpakasaya. Ang una kong pakiramdam tungkol sa Lagos ay tunay. Matapos ang lahat, ilang buwan ang nakalipas, ako ay nasa isang maliit na kubo sa isang maliit na baryo lamang na napapaligiran ng galit, kagutom at pagdurusa at ngayon narito ako, namumuhay sa isang malaking lungsod sa loob ng isang silid na may kumpletong kagamitan kasama ang isang magandang asawa na nangakong ibibigay sa akin ang lahat ng maihahatid ng buhay. Pinaulanan niya ako ng mga regalo, salapi, damit, pag-ibig at marami pa. Hindi ko natanto na ang daigdig ay puno ng ganitong magagandang mga bagay. Ang Diablo ay talagang mapanlinlang. Tunay na sinasabi ng mga kasulatan, ang magnanakaw ay pupunta lamang upang magnakaw, pumatay at mangwasak. Tanging ang anak ng tao na si Hesukristo ang makapagbibigay ng buhay at magbibigay nito ng sagana. Juan 10:10. Minamahal na mambabasa, ang Diablo ay walang libreng regalo. Anumang ang ibigay niya sa iyo ay isang kapalit ng iyong kaluluwa. Itong kalagayang ng kahalingan ay maiksi lamang, sapagkat matapos ang 3 buwan, mga kakaibang mga bagay ang nangyari. Ang mga mahiwagang karanasan.
Isang gabi, ako ay bumangon sa hating gabi at nakakita ako ng isang ahas o sawa sa tabi ko. Nais kong sumigaw subalit hindi ko nagawa. May mga gabi, ako ay gumigising upang makita ang katawan ni Alice na nagkulay tubig, tulad ng cellophane bag. May mga gabi, siya ay naglalaho at nagpapakitang muli. May mga gabi, nakaririnig ako ng mga kakaibang mga ingay o sayawan sa silid tanggapan. Hindi ko na makayanan ang mga nakakatakot na kaganapang ito. Kaya napagpasyahan kong tanungin siya at ang una niyang reaksyon ay marahas at matinding babala. Sinabi niya, Huwag muna akong muling tanungin ang tanong nito kung hindi babalingan kita. mula noon ang aking buhay ay nanganib. Mas pinili ko pa ang mga pagdurusa ko sa baryo kaysa sa aking nasaksihan. Ako'y naging takot sa kanya. 2 araw ang nakalipas at siya ay dumating na nakangiti. May mga dalang regalo at niyakap niya ako. Sinabi niya kung gaano niya ako kamahal at nagmamalasakit sa akin. At pinalakas niya ang loob ko na huwag matakot. At ipinangakong ipapaliwanag niya ang mga bagay sa susunod. Dinala niya ako sa isang bahay aliwan at doon pinaalala niya ang kanyang pangako na gagawin niya akong mayaman. Isang araw malalaman mong lahat ng alam ko. Muli kaming bumalik at nagpatuloy ang aming buhay na normal kagaya ng dati. Sa loob-loob ko ang aking buhay ay nasa panganib. Subalit papaano akong makatatakas? At saan ako tatakas? Importanteng masabi ito, ang mga magulang ni Alice ay walang kaalam-alam na bagaman bata pa ang kanilang anak, ay malalim na kasangkot sa okultismo at spiritualismo, pangkukulam. At tahasan niya akong binalaan, huwag silang sasabihan kung mahal ko pa ang aking buhay. Mahal na mambabasa, maiisip mo ba na ang isang 20 anyos na babae na magagawa ang lahat ng mga bagay na ito? Ang tingin sa kanya ng daigdig sa panlabas ay isang napakaganda at napakaamong babae. Nagtatrabaho sa isang malaking bangko, subalit siya ay alagad ng dyablo. Maraming mga Alice sa buong mundo ngayon na inyong masusumpungan maya-maya sa aklat na ito na aking ilalahad. Isang nakapangingilabot na pagkatuklas. Isang araw, matapos siyang pumasok sa trabaho, nagpasya akong siyasatin ang aming tirahan. Kahit siya ay bata pa, ang aming tirahan ay kumpleto sa kasangkapan. Siya ay mayroong 4 na refrigerator at sa pagbukas ko sa isa, nagulat ako at napalunok. Nakita ko ang mga bungo. Oo, mga bungo ng tao. Iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Mayroong sariwa at tuyo. Sa loob ng kisame ay mga kalansay. Sa isang sulok ng isa sa mga silid nakita ko, natuklasan ko kalaunan bilang isang lihim na silid. Isang banga na puno ng dugo at isang maliit na puno sa gitna ng banga. Isang kalabasa at isang pulang tela sa gilid nito. Hindi na ako nakapagpatuloy. Ngayon, natanto ko na ako ay isa ng patay na tao. At dahil wala akong masusulingan o mapupuntahan, ipinauubaya ko ang buhay ko kung anuman ang dumating, buhay o kamatayan, at tinitikom ko ang aking mga labi. Si Alice ay bumalik mula sa trabaho at sa paraan na pagtitig niya sa akin, alam ko kahit nasa opisina pa siya, alam niya ang ginawa ko sa loob ng bahay. Pagpasok sa mahiwagang daigdig. Nang sumunod na araw, pinakiusapan niya akong sundan siya sa isang pagpupulong. Isa na akong bihag at wala nang magawa. Pumunta kami sa isang napakalaking gusali sa labas ng Lagos. Sa aming pagdating, ang gusali ay may bulwagan sa ilalim ng lupa. Ako ay sinabihan ni Alice na pumasok ng paatras. Ako ay sumunod at pumasok ng patalikod.
Ganun din ang kanyang ginawa. Ang bulwagan ay napakalaki, nagtataglay ng 500 na batang lalaki at babae. Ang 5 ay nakaupong pabilog at nakaupo. Sa itaas nila ay isang lalaki na tanging ang ulo lamang ang nakikita na walang katawan. Siya ang pinuno. Ilan sa mga kabataang ito ay mga mag-aaral o estudyante, mga di nakapagtapos, mga nakapagtapos, mga guro at iba pa. Pinindot ni Alice ang isang buton sa dingding at isang upuan ang lumabas mula sa sahig at ako ay naupo. At ganun din ang kanyang ginawa at isa pang upuan ang lumabas para sa kanya at siya ay naupo. Ipinakilala niya ako sa kapulungan bilang isang bagong kasapi at ako ipinalakpakan at tinangkilik nila. Si Alice ay itinaas ng katungkulan dahil dito. Lahat ng kanilang pinag-usapan sa pagpupulong ay hindi ko maunawaan. At sa dulo nito habang kami ay papaalis, ako ay sinabihan na bumalik mag-isa sa susunod na araw. Sabi sa akin ng pinuno, ito ang aking unang pakikisalamuha sa mahiwaga, sa lihim na daigdig ng kadiliman. Nang gabi ring iyon, bandang 2:00 ng madaling araw, at ito ang kalimitang oras ng mga pagtitipon at mga mapanganib na lakarin ng lahat ng mga puwersa ng kadiliman at ng kanilang mga alipores. Ginising ako ni Alice at ipinahayag ang ilang mga bagay sa akin. Sabi niya, Hindi ako pangkaraniwang tao. Ako ay kalahating tao at kalahating espiritu, subalit lamang ang espiritu. Ang nakita mo sa aking lihim na silid ay ang mga ginagamit ko sa aking mga pananalangin tuwing umaga upang ang mga espiritu ay gabayan ako sa buong maghapon tungkol sa mga kalansay. Sasabihin ko sa iyo sa mga susunod na araw. wala akong imik. Naglabas siya ng ilang mga libro tungkol sa mga misteryo ng daigdig. Upang aking basahin at sa aking mapanuring isipan, pinili kong basahin ang mga ito. Hindi nagtagal, ako ay naging interesado. At nakita niya na ako ngayon ay talagang interesado. Linggit sa aking kaalaman, ipinadala niya ang aking pangalan sa isang lihim na lapian o samahan sa India. Oo, sa India. Dahil ako ay sinabihan, nang sumunod na araw, ako ay bumalik sa samahan o lapian mag-isa at doon nakasama ko ang 9 iba at ilang mga saksi. Kami ay tatatakan. Tinawag kami sa gitna ng bulwagan at ang mga sumusunod na bagay ay iginawad sa amin. Una, isang hinalong sangkap na parang galapon ang ipinahid sa aming mga katawan. Ito ay nagpapasa sa iyo bilang isang ganap na kasapi o miyembro. Pangalawa, isang tungga ng tila bagalikidong langis ang ibinigay sa amin upang inumin. Ito ang nagpapabilang sa iyo upang maging isang ahente. Pangatlo, isang tila baga ng pulbura na sangkap ang ipinahid sa aming mga ulo. Ito ay nagpapabilang sa iyo upang mapag-aralan ang kanilang mga lihim. Lingid din sa akin ang panimulang seremonyang ito ay itinatala sa India at nang sumunod na araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanila. Sa sulat, ako ay sinasabihan na dagtaan o pahiran ng sulat ng aking sariling dugo at muli itong ibalik sa kanila sa pamamagitan ng paraan na kanilang sinabi, hindi sa koryo. Ginawa ko ito. Mula sa puntong ito, wala nang atrasan. Ang pagtalikod ay nangangahulugang kamatayan, tulad ng lagi nilang pinapaalala. At alam ko na wala na akong pag-asa pa. Ang tipanan kay Alice. Isang madaling araw, sinabi niya sa akin na mayroong importanteng seremonya na idaraos sa bahay. Sa bandang 2:00 ng madaling araw, naglabas siya ng isang gumagapang na bata, isang babae, isang buhay na babae. Sa harap ng aking mga mata, ginamit ni Alice ang kanyang mga daliri at tinukot niya palabas ang mga mata ng bata. Ang iyak ng bata ay nagpapasag sa aking puso. Pagkatapos nito ay kinatay niyang pira-piraso ang bata at ibinuhos pareho ang dugo at laman sa isang bandihado.
at sinabihan akong kumain. Ako ay tumanggi. Tinitigan niya ako ng masama at ang lumabas sa kanyang mga mata ay hindi kayang ipaliwanag sa sulat. Bago ko malaman ang nangyayari, hindi ko lamang kinakain ang laman kundi dinidilaan na rin ang dugo. Habang ito ay nangyayari, sinabi niya, Ito ay isang tipanan sa ating dalawa. Hindi mo ipagsasabi ang anumang bagay na nakita mo, na ginagawa ko o anuman tungkol sa akin sa sinumang tao. Sa mundo, sa araw na sirain mo ang tipanang ito, ang iyong buhay ay mawawala. ang ibig sabihin sa araw na sirain ko, ang tipanang ito, ako ay papatayin. Matapos ang insidenteng ito, nagpasimula akong magkaroon ng kakaibang pakiramdam. Sa aking kalooban, ako ay nabago at di ko na mapigilan ang aking sarili. Isang babala sa mga nanay. Kilala ba ninyo ang inyong mga katulong o kasama sa bahay? Ano ang kanyang pinagmulan? Ikaw ba ay nagsisiyasat na alamin ang tungkol sa kanya bago mo ipagkatiwala ang mga buhay ng iyong mga anak sa kanya? Papaanong nakuha ni Alice ang bata na kanyang kinatay? Maaari mong itanong. Kaya nga mga magulang, alamin ang pinagmulan ng inyong mga katulong. Nang makita ni Alice na siya ay nagtagumpay sa pagkuha sa akin na maging ganap na kasali na sa espiritismo at maituring nalalago dito, siya ay nakontento at nalaman niya na ang kanyang misyon ay naganap na. Nakakita siya ng isang magandang tirahan para sa akin. Tinulungan niya akong lagyan ng kagamitan at pagkatapos nito ay pinutol ang aming relasyon bilang mag-asawa. Ang tipanan sa India, Ang Lapian o Samahan sa Delhi, India ay nagpadala ng ikalawang sulat na nagsasabi sa akin na pumunta sa India. Laman din nito ang mga bagay na dapat kong sundin. Kumain ng dumi, kumain ng nabubulok na daga, at makipagtalik sa mga espiritu sa sementeryo sa gabi. Abangan muli sa susunod ang tunay na storyang kagimbal-gimbal na nangyari sa buhay ko. Bago ang lahat, naway e-share naman natin ito. Mag-like at mag-subscribe na rin. So The Last Adam, salamat at God bless. Hanggang sa muling yugto, abangan